Yoichi U6 motorcycle GPS with dashcam, Android 14 and offline navigation. Pinadala sa akin to ni Yoichi for review. Install natin ngayon to kay ADV. Mga kasama niya sa box is yung main unit, magnetic mount, push-up, hila. Handlebar clamp na 1 inch yung size ng ball. 22 to 28 mm size na handlebar. Open wrench panghigpit, GPS, front and rear cameras, connector papunta sa unit, double-sided tape para dito. Merong ding screws kung gusto nyong butasan yung pagkakabitan nyo nito. Allen key pang adjust nung camera angle. Power cable with 5 amp fuse. Black wire is negative, red wire is ignition. Para mag-on lang yung unit kapag kainon mo yung ignition. Handlebar remote with rubber spacers. Allen key din yung pangtanggal niya. Power and control wire papunta rin sa unit. TPMS or tire pressure monitoring system. Kinakabit sa may piton ng gulong. Meron siyang lock nut, tsaka yung tool niya panghigpit. Micro SD card, 64GB. Expandable siya up to 128GB. User manual. Tanggalin natin yung cover ng Type-C port tsaka ng SD card slot gamit yung tool na provided nila. Insert natin yung SD card facing up yung text. Push natin until mag-click. Type-C port, pwede mo siyang i-power on basta 5 volts, 3 amperes yung supply. Hood niya is removable din. Tanggalin natin yung mga screws. Push natin pataas. Yan yung unit kapag walang hood. Removable din tong backside niya. Tanggalin ko muna kasi lagyan ko siya ng thread locker para sure na walang kawala. Backside niya na may bakal dito para mamagnet. Kahit anong orientation pwede. Medium strength thread locker. Counterclockwise para bumalik sa dating thread. Once na nag-click, higpitan na. Hand tight. Magnetic mount. Slide. Lock. Etong handlebar mount niya, hindi ko siya gagamitin. Ang naisip ko, dahil removable naman tong 1 inch ball niya dito, meron lang siyang screw. Ito ko siya ilalagay sa handlebar clamp mount na minodify ko para mag-fit siya. Para directly nakamount siya mismo dun sa handlebar. Nagpalit din ako ng mas mahaba na screw na same yung thread pitch tsaka yung diameter. Medium strength thread locker. Suot natin dito. 2 pieces washer. Counterclockwise para bumalik sa dating thread. Click, then higpit. Hand tight. Up. Ito yung lalagay kong spacer sa kanya. Direct handlebar mount. Itong screw na to na nag-hold dito sa cover niya, lagyan ko rin ng thread locker. Hand tight. So, removable din siya kasi nga magnetic. Ito yung tatlong wires na kailangan mong baklasin para matanggal mo siya. GPS cable, front and rear cameras. Wala siyang label pero makikita nyo naman kung alin yung katapat niya. Pagtapatin lang natin yung slots. Tight connection. Power and control or handlebar switch. Pagtapatin lang natin yung slot. Power on natin using 5 volts 3 amperes power supply sa Type-C port. Para ma-check natin kung gumagana tong front and rear cameras tsaka tong remote. Also yung GPS. User interface, music, maps, CarLink, pwedeng Apple CarPlay or Android Auto. Pero pwede mo siyang gamitin na standalone, either online or offline maps. Connect mo lang siya sa Wi-Fi ng phone mo. TPMS, and then yung recording ng video. Front and rear dashcams. Check natin. Split screen, slide natin sa gilid. And then slide natin yung rear. Back button. Wi-Fi, Bluetooth, airplane mode, and hotspot. Meron din siyang floating button dito pag pinindot mo. Home, brightness, dimming, naka-auto brightness to. Sound, volume, 80%, 100%. Back,
Slide natin sa kanan. Installed app sa internal memory niya, Google Chrome, Maps, Google, Video, Settings, YouTube, Audio Out, GPS Test Plus, Google Store. Pwede kang mag-download ng mga apps. Spotify, TPMS, Phone Link, Files, tsaka Native Player. Sa settings tayo, Network and Internet, connect natin sa Wi-Fi. Kapag naka-Wi-Fi mode ka, madi-disable kung naka-connect ka sa CarPlay or Android Auto. Connected. System need upgrade. Click for details. Update natin. Download. Install now. The system has been upgraded. Restart the device to take effect. Reboot. Pwede mo rin siya i-connect sa Wi-Fi ng phone mo via hotspot para kapag nasa biyahe ka, gusto mo mag-navigate tapos meron namang data yung phone mo, makapag-navigate ka. Pero kung wala kang data, download ka lang ng offline maps. Tapos every time na alis ka, i-update mo muna yung offline maps. I-update mo using yung internet nyo sa bahay. Ito palang button na to, pag pinindot mo siya, yung mga last na naka-open. Display, ito binago ko siya, dark theme. Ito yung kanina, mas maganda yung dark theme. Adaptive brightness, para mag-auto-adjust siya depende sa sikat ng araw or sa dilim. On natin. Location, Google settings, system settings, backup, reset options, about device. So yun lang sa settings. GPS Test Plus. Nakikita mo siya yung GPS status mo. Wala siyang signal kasi nasa loob ako ng bahay. 10 Hz yung refresh rate nito. Audio output. Ito para makonect mo siya sa intercom. Pair new device, available devices, Q7. So ito yan, intercom, pair. So okay na, meron akong audio output, connected na siya sa intercom ko na maririnig ko sa loob ng helmet, yung mga voice prompts nito or mga notifications na galing dito sa U6 unit natin. Dito makikita natin yung mga connected devices. Wi-Fi, nakakonect ako sa phone, tapos yung audio output is Q7 which is itong intercom. Phone link, on natin, phone link, Android Auto. Pero itong phone ko, hindi compatible to kasi Android 10 to. Ang compatible sa kanya is Android 11 or higher. Itong phone ni OBR Android 13, so compatible to. On natin yung Bluetooth, Android Auto. Kung naka-Apple kayo or iPhone, Apple CarPlay. Select natin itong Moto50 G10 EYETSL. Pair. Connected na tayo sa Android Auto. Welcome to Android Auto. Continue. Mini-mirror na niya yung Android Auto dito sa screen mo. Medyo may delay ng konti. Yung mga apps, calendar, chat, messages, phone, weather, customize, settings, telegram. So, yan lang. Ito, hindi ko na siya gagamitin as Android Auto kasi nga meron na siyang built-in navigation. Tapos, ang importante kasi sa akin talaga yung camera. For security purposes, dahil hindi ko siya gagamitin as Android Auto, i-unpair ko na siya dito sa phone ni OBR. Unpair. Settings, connected devices, Gens A22, forget. Ang nakakonect na lang sa kanya yung intercom. Q7, Huawei Nova 8i, connect natin. Open natin yung maps. Mas responsive talaga siya. Directions, meron siyang car, train, wala. Walking, pwede. Motorcycle, wala din. Tingnan natin dito sa car. Route options, avoid tolls, avoid ferries. Pero syempre, mas okay pag-aralan nyo yung ruta nyo para maiwasan nyo na mapapasok bigla sa expressway kung hindi expressway legal yung gamit nyo na motor. Start natin. Ayan, nakapag-navigate na ako. Kapag nakakonect ako dito sa hotspot, tapos nakakonect yung intercom ko para maririnig ko yung mga voice prompts na galing dito sa navigation. Try naman natin offline maps. Magda-download ako. Select your own map. Download natin. Map downloaded. Off natin yung internet. Open natin yung maps. Punta tayo sa offline maps. Map 2. Start. Ayan, offline maps yan. Gumagana siya. May options ka rin dito sa offline maps. Car lang. Motor wala. Route options. Avoid tolls and ferries. Install na natin sa motor to. Tapos setup natin mamaya. Recalibrate natin yung tire pressure monitoring system.
Nabaklas ko na yung fairings ng motor. Install na natin to kay ADV. Unahin natin yung mount ng mismong unit sa handlebar. Dito kayo po position yung mount niya. I-angle ko siya na same nung angle ng panel gauge. Para ma-mount ko siya sa gitna, inalis ko yung stock na cover nito. Pinalitan ko siya ng ganito. Yung ibabaw na part ng aftermarket na handlebar riser. Thread locker dito natin lagay. Make sure na nakasentro. Tingnan natin yung Allen bolt. Mount natin yung unit. Okay na yung angle niya. Higpitan ko na siya ng sakto lang. Itong clamp mount. Up. Up. Next is itong handlebar switch control. Ito, diskarte nyo na lang sa spacing, pero usually dito nilalagay yan, pag ganyan. Pero pag dito kasi, nirekta ko. Parang harang siya dito sa switch. So ito, dahil tabas na to, gawa ng dito dati nakamount yung MDL switch ko. Ito yung gamit ko dati, tabas na. So, diskartehan ko siya ng spacing, para ito nakasagad lang dito. Hindi siya masyadong makaka-impede sa access nitong switches. Hindi siya haharang. Tapos mahigpitan ko siya ng maayos. Bigyan mo natin ng thread locker to. Pag ganito ko siya i-mount, ito yung spacer ko, nakahanap ako. Pero kung hindi naman tabas to, sakto lang din sa handlebar. Spacer ulit, yan yung kabilang side. Allen bolt, sigpitan natin. Make sure na accessible yung mga switches. Accessible pa rin siya dito, mga buttons. Pag pumreno, hindi siya tumatama. Malaki pa yung gap. GPS, dito ko siya i-mount. Napunasan ko na rin yan ng wipes para siguradong walang dumi. Tanggalin natin yung cover ng double-sided tape. Tinitan ko siya ng lighter para maganda yung kapit niya dito. Hanggang sa mag-bubbles lang siya. Ayan, okay na. Dikit na natin. Sentro ko lang. Di na ko siya for 30 seconds. Dito ko siya nilagay para mas masasagap niya yung signal. Yung wire niya, papadaanin ko dito. Sama ko dun sa wire harness ng panel gauge. Ito namang front and rear cameras. Hanapan ko pa siya ng magandang mounting. Didiskartehan ko pa. Ito namang wire ng power. Ayusin ko na lang yung cable routing niya. Tapos balikan ko kayo. Okay na, natapos ko na yung wirings. Ito yung papuntang ignition. Tinap ko siya dito sa fuse top. Yung orientation nito, yung right side yung may power. So pag pumutok, hindi maapektuhan yung motor. Yung wire na yan, dito nakakonect yung ating power nung U6. Ito namang negative, nakakonect sa negative ng battery. Rear camera naman, dito ko siya nilagay. Naka 3M tape. Tininitan ko din ng lighter bago ko dinikit. Nilinis ko muna yung surface. Tapos dito ko siya pinadaan. Ininit ko ng konti ng panghinang para magkaroon ng parang ganon. Para makapasok siyang ganon, shumot siya. Dito siya lumabas. Pag ganon siya, papalabas. Papunta dito, nakakonekta dito, punta doon sa loob, tapos ang lusot niya dito. Yan, ito yon. Ito naman yung sa power natin. Ito yung mga wire niya, papunta sa taas. Then yung patas na yon, ayun siya, ito. Yan, yan lahat yon, yung mga connect dito. Tapos ito yung tatlong wire niya, front and rear camera, power, tsaka GPS, remote switch na handlebar switch, which is ito. Yan. Okay na siya, nakakonect na rin sa unit. Front camera, dito ko siya nilagay. 3M tape lang din, nininitan ko ng lighter para mas madikit siya. Paangat dito, yung wire, papunta doon, sa loob na yon. Ayun. Kasama sila ng GPS, same ng linya. Napapunta rito, dito, tapos pababa. Tapos kasama na siya nito, mga to. So okay na yung wiring natin. Try naman natin. On natin yung ignition, check lang natin kung gumagana siya. Ayan, nag-on naman siya. Yan, okay naman siya, gumana siya. Tapos recording na din. Yan yung front and rear camera. Balutan ko na lang ng tape to, ayusin ko yung wiring para malinis. Nakabit ko na yung fairings ni ADV. Install naman natin itong tire pressure monitoring system. On natin yung ignition. Parang mas gusto ko yung itsura niya kapag wala yung hood. Medyo nalalakihan ako pag mayroong hood eh. Pero try ko kapag maaraw kung kakailanganin ko ba talaga nun. Subukan ko na lang muna na walang hood. TPMS. Wala ring naka-label dito kung front or rear. Pares lang kasi yung mga nakasulat na text. Wala ring orientation yung lock nut. Kabit lang natin. Ito, linisan nyo din. Nalinisan ko na to ng wipes. Lagay natin tong lock nut. Kabit natin yung device. Sinet ko na rin pala yung tire pressure nito. 33 PSI sa likod. Make sure na mahigpit. Sagad na. Tapos yung lock nut. Yung tool niya. Panghigpit. Up. Okay na. Bind. Binding failed.
Ulitin natin. Na-bind ko na siya parehas. Dapat pala unahin mo yung harapan. Ang ginawa ko, inon ko yung device. Pumunta ako sa TPMS. Kinabit ko yung sa harapan na TPMS sensor. Binind ko yung front. Gumana siya. Tapos kinabit ko yung sa rear na sensor. Binind ko siya sa B or sa back rear wheel. Tapos gumana na rin siya. 31 PSI yung harap. 34.2 PSI yung likod. Ang sinet ko dyan kanina, 29 yung harap. Tapos 33 yung likod. Ito yung gamit ko na inflator. Inco. GPS, meron na siyang signal kasi nasa labas na ako yan. Yung green na yon, 19 satellites nakakonect. Naka-disconnect lahat ng connections, pero meron siyang GPS. Punta tayo sa video, front and rear. I-adjust ko na lang yan bukas pag sa kalsada para mas makita ko. Front, rear. Kung ano yung nakikita ng likod, ganyan, pero nakabaliktad yung text. Pwede mo yung i-reverse. Stop muna natin. Camera, horizontal, flip, rear. Yan, naka-on, naka-flip siya. Kaya ganun. Record time, pwedeng 1 minute, 2 minutes, 3, 4, 5. So, every 1 minute, gawa siya ng panibagong video. Yun yung masasave. Speed unit, kilometers per hour, mph. So, kilometers per hour tayo. Storage yan na yung SD card natin. Video playback. Diyan mo makikita yung mga video. Front and rear. Naglo-loop recording siya. So kapag napuno na yung memory card mo, bumubura na siya. Unless i-lock mo, ayan yung locking video. Pwede kang mag-lock ng video. Para kung halimbawa, ayaw mo na mabura yung video na yon, pwede mo siya i-lock. Ito naman, screenshot, take a picture. Kita rin yung details, 0 kilometers per hour. Tapos yung coordinates, date and time. Yung buttons, TPMS, front camera, CarPlay. Hindi pala siya pwedeng baguhin yung cycle. So kung gusto mo mag-maps, pindutin mo. Kung gusto mong nakikita mo yung likod, cycle button, select mo lang yung camera, tapos saka mo i-swipe. Maganda to pagka umatras ka, kita mo yung likod. Test naman natin sa kalsada mismo. Nung palang nakaraan, pina-installan ko siya ng anti-scratch film or film protector dito sa gumagawa ng mga decals dito sa may Mabalacat. Para hindi basta-basta masa-scratch yung screen. Responsive pa rin kahit meron siyang screen protector. 150 pesos lang yung pa-install ko niyan. Tsaka custom siya. Nakahulma talaga dyan. Screen size niya pala is 6 inch yung viewable. Itong corner to corner. Tapos yung pinaka-size talaga ng buo nasa around 7 inches. Resolution is 1440 by 720 yung viewable screen. Brightness 800 nits. Try ko pa kapag kayong sobrang sikat ng araw. Glove friendly siya. Pwede mong pindutin kahit naka-gloves ka. Butas nga lang yung gloves ko. Try natin yung hindi butas. Clear all. Operating system niya is Android 14, octa-core, 8 cores, 4GB of RAM with 64GB internal storage. Bukod pa yung SD card syempre na expandable nga up to 128GB. Dahil meron nga siyang sariling operating system, meron siyang access sa Google Store na pwede kang mag-install ng mga apps din. Google Store. And syempre, pwede kang mag-system update kagaya ng ginawa natin. Waterproof din siya with IP67 rating, pero hindi ko pa siya natatry. So kung umulan man mamaya, matatry natin. Medyo gloomy kasi yung weather ngayon. Operating temperature naman niya is negative 20 degrees Celsius kapag ka malamig. Tapos 70 degrees Celsius kapag ka mainit. Wala kang magiging problema dyan kahit maghapon ka bumabiyahe. Or kahit sang lugar ka bumabiyahe, kahit sa malamig na lugar. Sa home screen naman, meron tayong music player. Nag-save na pala ako sa SD card nito na mga files, MP3, tsaka MP4. Sa MP4 hanggang 1080p lang ang pwede i-play dito sa device. Try natin tong video. Mag-stop siya mag-record syempre pagka nag-play ka ng video. Okay. Nakakonect ako ngayon sa intercom itong device. Tingnan kung maririnig nyo. Hindi ko siya naririnig siguro dahil kasi nakakonect ako kay OBR yung intercom. Nag-uusap kasi kami. Try natin na i-off yung connection ko kay OBR tapos sinako ko maririnig natin. Ayan, in-off ko. So naririnig na yung audio na piniplay natin dito sa video na to. Dapat hindi siya nakakonect sa intercom nang nag-uusap kayo. Kung gusto mo na mag-play ng music, try naman natin yung audio. Punta tayo sa music, tapos ito, play natin. Ayan, nagpe-play siya. Okay din yung audio niya, clear din. Hindi siya nagpuputol-putol, malinaw. Kasi nga, direct siya nakakonect. Connect ulit yung intercom kay OBR para mawala na to. Ayan, nawala na yung audio pero nagpe-play siya dito. Kinonect ko na kasi sa intercom ni OBR para makapag-usap na ulit kami. GPS speedometer, makikita rin natin sa home screen. Tumatakbo tayo ng 58. Halos same lang. Pero pagka mabilis na yung takbo mo niyan, usually dyan, 10% yung delay ng GPS. Kasi ang GPS is point A to point B. Ang speedometer naman ng ADB is calibrated sa gulong mismo, yung diameter ng gulong. So, every rotation, makikita mo rin yung coordinates dito. Accurate naman siya. Yung
yung GPS. Kapag pinindot mo naman yung GPS speedometer, papasok siya sa Maps. Google Maps. CarLink is Apple CarPlay or Android Auto. Hindi ko na nga siya i-connect kasi gagamitin ko siya standalone. Audio out is yung Bluetooth headsets or devices na gusto mong i-connect sa kanya. Sa case ko is nakakonect yung Aegis Q7, yung intercom. Para maririnig ko nga yung mga voice prompts or notifications galing dito. Makapag-play ako ng music. Pero hindi ko ginagawa yon kasi mas gusto ko nakafocus ako sa kalsada kapag ka nagmamaneho. TPMS. Ang reading niya ngayon is front 28.6 PSI, 30 degrees Celsius. Yung temperature. Yung rear naman is 35.2 PSI, 44 degrees Celsius. Pwede mo rin palang iset yung lowest pressure value. Ito, para mag-alert siya. Lowest ko is naka-set ng 20. Yung highest naman na pressure value is 42. Naka-PSI siya. Yung temperature unit is degrees Celsius. Vehicle type is 2 wheels motor. Kanina bago kami umalis ng bahay ni OBR, hinanginan ko both front and rear. Ang sineset ko dito is 29 PSI yung harap, 33 PSI naman yung likod gamit yung tire inflator ko. Kapag unang andar mo, syempre hindi pa kagad niya yan mariread or hindi pa niya masasense yung bagong tire pressure na nilagay mo. Maghihintay ka pa ng mga around 3 to 5 minutes bago niya ma-detect yung tire pressure. Ang lumabas na nung na-detect na niya is 28 PSI yung harapan, so off lang siya ng 1 PSI compared dun sa tire inflator ko. Yung likod naman is 32 PSI yung reading niya, off lang din siya ng 1 PSI dun sa sinet ko na value gamit yung inflator ko. Kumbaga ito yung gagawin mong basis para malaman mo yung current mo na tire pressure. So yung reading niya ngayon is tumaas na siya kasi uminit na yung temperature ng gulong. Yung harap konti lang yung ininit niya, 0.6 lang yung itinaas. Yung likod naman is 3 PSI yung itinaas niya. Temperature niya ngayon is 44 degrees Celsius. Normal yan sa mga scooters kasi yung bigat ng motor tapos kung may angkas ka pa nasa likod. Kaya mas mabilis uminit yung gulong sa likod compared sa harapan. Kaya kapag magsiset ka ng tire pressure, dapat malamig yung gulong mo. Tapos pwede kang mag-adjust depende sa preference mo. Kasi nga nag-i-expand siya. Pwede mong bawasan para malambot siya pag uminit na yung gusto mo ng tire pressure. Pero ako okay na ako sa standard PSI na 29 front, 33 rear. Last is yung video recorder or dashcam camera. Front and rear, then swipe natin. Front, makikita mo rito yung recording time, yung current speed mo, GPS speed, tapos yung coordinates, time and date, meron din. Yung rear, ganun din, makikita mo rin yung info. Check natin yung speed dito kung accurate dito. Takbo tayo ng around 100 kph, tapos steady lang natin. Tumatakbo tayo ng 100 kph sa speedometer. Ang nababasa niya rito is 93 kilometers per hour sa GPS. Within range siya dun sa 10% range na sineset ng mga manufacturer para sa rules and regulations. Field of view ng both cameras is 110 degrees. Malawak yung kita niya, both front and rear. Kapag gabi naman, meron siyang night vision kaya hindi sobrang dilim na makikita mo. Napakita ko ata yun nung tinatry natin to nung medyo gabi na yun eh. Yung audio nare-record din niya pero sa front camera lang. Upon checking dun sa mga files na nakasave, dito nang gagaling yung audio. Sa microphone nito, kahit nakakonect ka sa intercom, hindi niya masasagap yung boses mo. For example, meron kakaibang nangyari habang bumabiyahe ka, gusto mong i-save yung video, ayaw mo na ma-overwrite kasi nga naglo-loop recording ito. Long press mo lang ng 3 seconds yung button dito sa remote, yung pinakataas na button para mag-lock na yung video. Wala nga lang siyang notification pero nagsisave siya as locked video. Makikita mo yan dito. Locking video. Ayan yung mga locked videos. Ayun, nakasave na siya doon. Pwede mo rin siyang i-lock manually dito sa options. Ayun, lock. Gusto mo naman i-download yung video mo, pwede mo siyang i-share via Google Quick Share, pwedeng Bluetooth sa phone, pwede mo rin siyang i-upload sa YouTube, tsaka sa Google Drive. Yun yung ginawa ko, nag-install ako ng Google Drive para mas madali siyang ma-access. Sa remote control naman, sa mga buttons niya, yung pinakababa, from home screen, pag pinindot mo siya, magsacycle siya through TPMS, press ko pa, camera, yung front camera, tapos pwede mong swipe kung gusto mong rear camera, tapos pindutin ko ulit, Apple CarPlay or Android Auto, pindutin ko ulit, balik na siya sa home screen. Kung gusto mong i-disable yung touch screen nito, press mo lang yung button ng 5 seconds. Long press. Ayan, touch screen disabled. Tapos kung gusto mo enable, ganun din, long press din. Ayan, naka-enable na ulit, so pwede ko nang galawin. Ulitin natin yung disable. Touch screen disabled. Hindi ko siya magalaw o hindi mapindot, hindi nagana. Long press for 5 seconds. Enabled na siya. Pwede ko na siyang galawin. Ayan.
Yung gitna naman or yung phone button, gagamitin mo siya kapag nakakonect ka lang sa Android Auto or Apple CarPlay para masagot or ma-end mo yung mga phone calls. Yung isang button naman, yung unang pinakita ko, yung dito sa may pinakataas naman, yun yung pang-lock ng video, long press for 3 seconds. Pag single press naman nun, magka-capture siya ng photo, both front and rear cameras. Mag-navigate naman tayo gamit yung online maps. Connect natin yung U6 unit dito sa mobile hotspot ng phone ko. Connected na siya, Huawei Nova 8i. Kusina Flora, 12 kilometers. Navigate tayo using online maps. Start. Naka-satellite view pala yung settings ko. Pwede nyo namang iibahin yung view, yung basic lang para hindi ganyan yung nakikita. Mas tipid sa data kapag ganun. Voice assistance naman, wala akong naririnig. Siguro dahil nga nakakonect ako kay OBR, nag-uusap kami. Try ko munang i-off ulit yung connection namin sa intercom ni OBR. Play test sound. Guidance volume is louder, mute state unmuted. Start maps in satellite view, off natin para standard lang, mas matipid sa data. Ang naisip ko, nakonect yung intercom mo dito sa U6 unit via Bluetooth. Tapos kung gusto mong makausap yung kasama mo, i-connect mo siya via mesh. Kaya lang yung mesh namin na device na meron, yung Q8, sira na kasi eh. So hindi ko na siya matatry kung gumagana. Hindi ako sure, try nyo na lang kung meron kayong ganun na intercom unit na may mesh. Pero feeling ko gagana yun kapag ganun yung connection na ginawa. Na maririnig mo yung voice prompts galing dito via Bluetooth tapos mesh yung kausap mo. Try naman natin yung offline maps. I-off natin yung Wi-Fi. And Huawei Nova 8i. Naka-disconnect na. Naka-connect na lang ako sa intercom. Offline maps. Search natin yung kanina, yung destination namin. Yan, offline maps na yan. Okay naman yung offline navigation. Gumagana naman siya. Kung gusto mo palang bumalik sa home screen, pindutin mo lang yung cycle button ng remote control sa handlebar. Yan, nag-minimize siya. Pwede mo siyang lakihan ng konti ang alam ko eh. Gusto mo ibalik, i-double click mo lang. Maganda rin yung screen niya, yung 800 nits na brightness. Yung pinalagay kong screen protector dito, hindi naman siya anti-glare eh. Feeling ko dahil din siguro sa angle. Mas itinungo ko siya ng konti eh, compared sa angle ng panel gauge. Kaya hindi masyado natututukan ng araw pag nasa likod kasi kumbaga naharangan ko. Try naman natin yung camera. Pinutin lang natin yung remote control. Front camera. Quality naman niya, okay na siya. Hindi siya ganun kalinaw compared na bawa sa 1080p na ang action cameras. Bawa tong DJI Action 4. Mas malinaw talaga to. Pero dito, okay siya na halimbawa may kailangan kang makita na plaka, makikita mo siya or malinaw siya sa recording. Yung quality niya is okay na para dun sa function na yon. Which is yun naman talaga yung mahalaga na kapag in case of emergency na meron kang recording, makikita mo pa rin kumbaga yung mga kailangan mo na info or details. Malinaw din siya kahit malakas yung sikat ng araw, kita ko pa rin siya. Para siyang rear view mirror sa mga kotse yung nasa gitna. Kasi minsan merong mga nasa blind spot mo sa likod na direct nasa likod mo. Hindi mo sila kita pag ganon. Kapag sa side mirror ka lang tumitingin. Pero ito kita ko yung motor dito sa side mirror. Pero pag lumapit siya sa akin, meron siyang magiging pwesto sa likod ko na hindi ko makikita kung wala ako nito. Kasi nga pagka umaatras ka, hindi ka naaliw ng lingon kapag umaatras ka. Binalik ko sa online maps, di ba maliit siya na ganyan pag nasa home screen ka. Pwede mo siya palang i-stretch. Hanggang ganyan siya kalaki pwede. Pwede mong i-move. Kita mo yung GPS speed nga, tapos yung CarLink audio output, tsaka yung TPMS. Kung gusto mo siyang i-full screen ulit, either i-double click mo dito or double tap dun sa maps na naka-portrait mode or pindutin mo to. Ayun, bumabalik na siya. Tapos pag pinindot mo yung cycle button, doon pa rin siya babalik sa dating position niya. Naka-home screen tayo, pero andun pa rin siya. Full screen, tapos pindot, balik. Camera, pwede rin. Ayan, pindutin mo lang tong remote swipe para makita mo yung likod. Pag okay na, clear naman yung likod mo, balik mo na. Very useful yung remote din talaga. Kusina Flora. Kain muna kami. Sarap ng kain namin ni OBR. Busog. Sarap ng lunch. Sarap pala ng food doon. Next destination namin is sa Cafetana sa may Sitio Baag. Naka-maps na ulit ako. Offline maps yan. 27 kilometers yung distance. Pindutin natin yung cycle button. Pinch zoom natin para lumaki. Dapat bago kayo umandar, i-setup nyo na. Kasi mahirap din siyang kalikutin kapag habang umaandar ka na. Delikado rin lalo kung marami sasakyan. Lagay natin siya dito sa gilid.
kita ko na yung TPMS, GPS speed, camera ako nagre-record. Automatic naman nagre-record yung front and rear cameras. Basta in-on mo yung ignition. TPMS 27.8, 32.8. Lumambot na ulit yung gulong kasi lumamig na. Tataas ulit yan pagka nakadating tayo doon. Power consumption ng unit is 15 watts. Kung kukumpute natin yung amp draw nya, wattage is 15 watts divided by voltage na 12 volts kasi 12 volts battery yung gamit natin. 1.25 yung amp draw nya. Sobrang hina lang ng amp draw nun. Kaya siyang i-handle ng battery natin kahit wag na nating lagyan ng relay. Pero syempre, observe ko pa rin kung ano ba, napansin ko, naglolo ko, parang kinukulang ng power. Iwawiring ko siya na may relay para wala siyang kaagaw. Pero so far, okay naman. Wala namang problema. Dahil nga mababa lang yung wattage niya tsaka yung amp draw. Fuse naman nakasama nito ng power line is 5 amps. Dahil 1.25 yung amp draw niya, multiply mo siya sa 1.5, 1.875. Yun yung kailangan natin ilagay na amp fuse doon sa inline fuse niya. So pwede natin palitan to siguro 3 or 2 amp fuse kung meron. Para lang sigurado na kung ba mag short circuit, puputok siya. Kasi kung mas mataas na nakalagay doon, hindi yan puputok. Masisira yung unit. Kaya dapat tama rin yung amp fuse na ilalagay mo. Depende sa amp draw nung device na ginagamit mo. Ang SRP pala nitong AOG U6 na unit is 18,664. Pero ngayon naka-promo sila. Current presyo niya ngayon sa website is 14,693. Kung interesado kayo sa ganitong unit, pwede kayong umorder sa website nila. Tapos meron akong discount code coupon, 22% off. Code MotoBeastPH. Input nyo lang yung code tapos maka-discount na kayo ng 22% off on top of dun sa current na discounted promo nila ngayon. From 14K magiging 11K plus na lang siya. Mura na yon para sa features nitong device na to. Available lang siya sa website nila mismo sa aog.com. Delivery time frame naman, mabilis lang din kasi from China, 6 days dumating na sa amin itong unit. Pero depende siguro sa location nyo kung gaano siya kabilis or katagal madi-deliver. Free shipping na rin siya. Wala kayong babayarang taxes kapag nag-order kayo sa kanila. Pagdating naman sa longevity and reliability, syempre tetestingin ko pa. Pero so far ngayon, okay naman, wala naman siya nagiging problema. 4 days ko na yata siya nagagamit. I-update ko naman kayo kung anong mangyari sa long-term use na paggamit ko sa kanya. Isa pa na nagustuhan ko nga dito, yung Google Play Store access niya. Makapag-install ka ng apps. Ang dinownload ko pa lang dito is yung Google Drive para pagka kailangan ko yung mga files. I-upload ko lang siya sa Google Drive gamit to, nakakonect sa internet. Tapos access ko yung Google Drive sa PC ko or sa phone. Saka ko ita-download yung file. Nag-install din pala ako nito. Speed GPS View. Speed View GPS. Ayan, kung gusto mong ganyan nakikita mo, pwede ka din mag-download ng mga apps. Kahit anong apps pwede. Basta supported ng Android 14 na operating system. Kasi nga Android 14 to. Baka nakading na modern na TFT display. Ang ganda ng itsura eh. No? Pero sa kanya, okay na sa akin yung home screen. Kasi mas kailangan ko talaga yung usability ng mga apps na maps, speedometer speed, tapos yung TPMS. Para malaman ko kung flat ba yung gulong ko or overinflated. Camera, useful talaga din. Hindi lang siya for emergency. Pwede mo rin siya magamit para makita mo yung blind spot mo sa likod. Longevity na lang magkakatalo kung gaano siya tatagal. Dito na kami sa may RDC farm. Ayan yung Cafetana. Arrived. Tire pressure natin is naging na siyang 29 yung harap tapos 36 yung likod. Tanggalin natin kasi nga removable siya. Ito yung tatlo na kailangang alisin na wires. Actually bumili ako ng pantakip nito eh. Kasi sinukat ko siya M12. End cap siya na disc screw. Ito naman sa GPS. Maliit. Wala pa ako nahanap. Pero maghanap din ako. Yan, pag natanggal mo na yan, pwede mo nang alisin yung unit. Nakabili din ako ng case nya. Dito ko siya ilalagay. Sakto naman yung size. Sakto yung fit. Yan, naka-case na siya. Pwede kong bitbitin. Then ito naman, prone sa pagkabasa to. No? Kaya bumili ako nung cap nya. Sana mag-fit dito kasi M12 naman. Ito muna yung workaround ko. Pwede rin kayong bumili ng mga rubber end caps. Trial and error nyo na sa sukat. Pero ito, galing lang to sa mga throttle cable cover. Yan. Sakto naman siya dito. Sinagyan ko na ng mighty band para hindi mapapasok ang tubig. So kahit umulan, hindi siya mapapasok ng tubig. TPMS. Medyo prone din yan eh. Pag nakita na, pwedeng makuha. Gagawin ko na lang dito, hindi ko na siya alisin. Tago ko lang siyang ganun. Pagka kasi tago yan, hindi siya halata. Yung harap, ganun din. Tago ko lang din. Yan. At least hindi siya halata na mayroong TPMS. Okay na yung device natin. Nakalagay na dito sa case. Nakasecure na. Nakatago na rin yung TPMS. Yung mga cable connectors niya doon, meron na rin cap para hindi mababasa. Pwede ko nang dalhin to. Mag-coffee naman kami dito sa Cafetana. Hello!